ng Diyos, magandang umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ako po ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral, Christ-like Christian Fellowship, ang muling nag-aanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay ang awit, kabanatang 34, talatang 1. Ganito po sinasabi, "Siya ay aking laging pupurihin. Sa pasasalamat, di ako titigil." Ang pamagat po na ating pagbubulay-bulayan ay laging purihin ang Diyos. I will praise the Lord at all times. His praise shall be continually be in my mouth. Ayon kay David. Ang awit pong ito ay pagpupuri niya sa Diyos dahil sa pagliligtas sa Kanya sa kamatayan. Madaling umawit ng pagpupuri sa Diyos o sumigaw ng pagpupuri kapag tayo ay nasa maayos at magandang kalagayan o sitwasyon. Madaling magpuri sa Kanya kapag nararanasan natin ang pagliligtas niya at pagpapala sa atin. Subalit can we praise the Lord at all times kung tayo ay dumaraan sa matinding paghihirap na tila ba wala ng kalutasan? Na para bang di na tayo pinagmamalasakitan ng Diyos? Kung minsan, kahit hindi na tayo ang nalalagay sa mahirap na sitwasyon, kundi ang mga mahal natin sa buhay, masyadong apektado ang ating kalooban at maging ang ating pananampalataya sa Diyos ay naaapektuhan. At dahil dito, napakahirap para sa atin na magpuri sa Diyos. Dapat po natin maunawaan na ang palaging pagpupuri sa Diyos, ano man ang ating kalalagayan sa buhay. Dumaranas man tayo ng napakabigat na sa pagsubok, na tila wala ng katapusan, kailangan natin magpuri sa Diyos. Bakit po? This time is the time we need to increase our faith. Praise gives us strength to overcome the trials. Paano? Sapagkat sa pamagitan ng ating pagpupuri sa Diyos sa kabila ng ating pagsubok, pinalalakas ni Lord ang ating pananampalataya at nagkakaroon tayo ng pag-asa. At ang pag-asang yan ang nagbibigay ng lakas sa atin upang ma-overcome natin ang anumang pagsubok. Praise also sanctifies our lives. Pinapaging banal tayo. And how? As we praise the Lord, hindi makapananaig ang masamang isip sa atin. Sa halip lalong tumitibay ang ating pananampalataya na manalig at sumunod sa kalooban ng Diyos. So, continue to occupy our heart and minds with praise. Praise magnifies also and glorifies the Lord. Maliwanag na sinasabi sa banal na salita ng Lord, if we glorify Him, He will glorify us also. Ang maranasan ang kalwalhatian ng Diyos sa ating buhay ay walang katulad ng karanasan. Ito na ang pangako ng Diyos na bibigyan niya tayo ng isang buhay na ganap at kasyasya. Isang buhay na di mawari ang kaligayahang ating mararanasan. Tumulat po tayo kay David na lingkod ng Diyos. Siya ay nakapagpupuri sa Panginoon at all times. Ang kanyang pagpupuri sa Diyos ay di kayang pahintuin ng anumang kahirapan o pagsubok sa kanyang buhay. Hindi lamang po minahalagan niya ito para sa kanyang sarili. Pagkos niyayapan niya ang iba na magpuri sa Diyos na dakila. Tunay nga mga kapatid, praise gives us strength. Praise sanctifies our lives. Praise magnifies the Lord. Mga kapatid, ang walang patid na pagpupuri ba sa Diyos ay bahagi ng inyong karanasan sa Diyos? My brothers and sisters, praise Him always, for praise is necessary part of the faith. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, mapagpalang Ama, tunay nga po, Ikaw lamang ang dapat naming papurihan at pasalamatan. Dahil napakabuti mo po at dakila. Loobin mo po na maging bahagi po ng aming buhay ang magpuri sa iyo. Amen. Patuloy po kayong pagpalain ng Diyos
Maraming salamat po muli sa inyong pakikisa sa pangbagang pagbubulay-bulay ng makapangyarihang salita ng Diyos. Have a pleasant day.